Hello po, kumusta po? Andrew Chuad po na High Pressure Game Farm. Sa pointing naman po, ako po, dun sa mga nagtatanong, ako po nagpo-point po ako during po nung day of fight. Hindi po ako nagpo-point ng 1 week before or 3 days before the fight. For me po kasi, ang ginagawa ko po yung 1 week before the fight po, nagki-keeping na po ako nun. What do I mean by keeping? I am making sure na yung pinagtapusan ng paghahanda ng manok at yung resulta ng pagkukondisyon ng manok, ma-maintain ko po hanggang sa araw po ng laban. Ako po, nagpo-point po ako doon mismo sa araw ng laban. Nag-delimber po tayo ng manok para po nang sa ganyan, ma-monitor po natin yung ipot nila, kung basa po ba o tuyo, para makontrol po natin kung ano yung dapat makontrol. Pointing po is like troubleshooting eh. Nagto-troubleshoot po tayo dyan sa araw ng laban kung kinakailangan po. At napaka-importante po yan, lalo po kung ang katawan ng manok kumbaga ma-moisture na o basa na po yung katawan ng manok. Kasi po, ako po for me, mas maigi na po sa akin na ilaban ko yung manok na na tuyo ang katawan kesa po yung basa ang katawan. On my experience po kasi, kapag po basa yung katawan na inilaban mo yung manok na basa ang katawan, madali po silang maupos, madali po mapagod, at kapag tinamaan po sila, agad po nanghihina sila. Yun nga lang, medyo mabilis po talaga kumilos ang basa ang katawan ng manok. As doon compared doon sa tuyo ang manok, totoo naman po yun na merong time na short puncher sila, pero not most of the time po. Not most of the time. Inoobserbahan ko din po yan eh. Kasi po, hindi naman pwede na na sa isang factor lang po tayo mag-observe sa ating mga manok. So, ang na-observe ko lang po, kapag po tuyo yung katawan ng manok, there are times na short puncher, pero tumatagal po sila sa laban. At imposible naman po na hindi tumama yung palo niyan. Tatama po yan kahit na papano. Kaya for me po talaga, I'd rather choose na tuyo yung katawan ng manok ko kesa po ilaban ko ng basa. So again, yun nga, going back to pointing po. As I've said kanina, pointing is like troubleshooting. Magta-troubleshoot lang po kayo kung kinakailangan lang po mag-troubleshoot. Ang iniiwasan nga po natin dyan, again, is yung pong moisture ng manok, para humatimpla natin yung katawan ng manok natin during the day of fight. Ang kadalasan naman po dyan na binibigay, kung halimbawa pong wet po yung droppings, pellets lang po yung binibigay ko dyan. At kung sakali naman po na ang droppings po tuyo, pwede po kayo magbigay ng crack corn na binabad sa tubig or saging po. Doon lang po ako naglalaro sa crack corn or sa saging. Pero yung saging po, binabasa ko po ng konti, lalo kung hindi hinog na hinog yung saging. Mas maganda nga po kung ipatutukan ninyo hinog na saging. Well, anyway po, ayun nga, as I've said a while ago, nagpo-point po ako during po ng day of fight lang. Ang sa akin po, yung 1 week po, before the fight po, keeping po yung para sa akin po doon. Ang para sa akin po, yung 1 week na ginagawa ko po, ay keeping po, or yung 7 days before the fight. Doon po, maintain po natin kung ano po yung naipakilos natin sa manok, kung ano po yung katawan na naibigay natin doon sa manok, kung ano po yung kilos na kinikilos ng manok. Dun po sa 7 days po ng keeping, maintain po natin siya. And during the day of fight po, dun po tayo nagpo-pointing para naman po makontrol natin yung katawan ng manok natin sa araw ng laban. So hanggang sa susunod po muli, Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.